Patuloy na minomonitor ng Armed Forces of the Philippines ang sitwasyon sa Zamboanga City matapos magkabakbakan doon. At may ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Rafi, katatapos-tapos nga lang itong press briefing na isinagawa dito naman sa Campo Aguinaldo nitong si AFP spokesperson Brigadier General Domingo Tutaan at sinabi niya nga sa atin na nabuo na raw itong crisis management committee sa Zamboanga at ginagawa na nga raw lahat ng efforts para ma-contain yung kasalukuyang sitwasyon doon. Ang nasa likod daw nitong pamamahala ng crisis committee ay yung mismong task force ng Zamboanga at ang layunin nila ay para daw ma-prevent yung escalation ng tension doon at ma-contain yung situation. Sa kasalukuyan daw, Rafi, ang pinakauling report na nakuha ng AFP ay may nasa 20 hanggang 40 sibilyan yung nasa loob ng isang building sa Santa Catalina at ginagamit na human shield. Sa initial na report na nakuha ng AFP, Rafi, ay nakatali raw itong mga hostages na ito. Ang nakuhang report ng AFP, Rafi, 1:35 daw kaninang madaling araw habang nagsasagawa ng maritime patrol itong Philippine Navy ay meron silang na-encounter na 6 hanggang 8 bangkas at saka nga raw nagsimula yung palitan ng putok. Isang Navy personnel yung namatay, 6 naman yung sugatan. Ang kasalukuyan daw nasa control ngayon ay yung LGU, meron ng sinet up na command center doon. At ang ginagawa raw ng AFP ngayon ay deployment at redeployment ng kanilang troops. Kanina nung tanungin natin itong si General Tutaan kung paano nila ilalarawan yung sitwasyon doon, ang sabi niya ay stand-off daw yung kasalukuyang nangyayari. Paglilinaw nitong si General Tutaan ay hindi raw nila hahayaan, hindi raw hahayaan ng AFP na yung layunin o yung kagustuhan nung rebelding grupo doon na itaas yung kanilang bandila doon sapagkat isa lamang yung gobyerno na kinikilala. Ang pagkakalarawan din niya kanina ay volatile pa rin ang sitwasyon doon at kasalukuyan pa rin silang nagsasagawa ng complete assessment sa operation na tactical aspect ng kanilang sitwasyon doon pa rin sa Zamboanga City. Kanina nung tanungin din natin, Rafi, itong si General Tutaan kung nagkaroon ba ng pagkukulang or kung ating kamustahin yung kanilang intel doon sa area, no? Dahil nangyari nga itong insidente na ito. Ang sabi naman niya ay walang pagkukulang doon sa parte ng intel ng AFP. Yun nga lang, hindi daw talaga naman agad-agad pwedeng ma-monitor. Yung hindi naman daw sabay-sabay na nagpasukan yung mga rebelding grupo doon na nasa pinakauling tayo, nasa 100 hanggang 200 mga miyembro. At sinasabi niya sa atin kanina ay hindi naman daw pwedeng disclose yung operational and tactical intel nila. Although sabi nila ay merong sapat na pwersa ang AFP doon sa area para sa naturang tension doon, Rafi. Pero Steve, hindi ba nila binanggit kung hindi tumutok yung AFP doon sa grupo ni Normy Suarez considering na nagdeklara na siya ng independence a few weeks back? Ito ba hindi nag-trigger na talagang dapat tutukan na nila ang grupong ito? Nantanungin natin yung parte na yan, Rafi, ayaw pang sagutin ni General Tutaan dahil ang pagsagot daw dyan dapat ay yung buong mismong gobyerno, parte lamang daw yung AFP dahil meron niyang usapin dyan saan na pinangungunahan ng gobyerno ng Pilipinas at dun sa parte kung si Normy Suarez, kumbaga iwas siya na sagutin yung parte na yan, Rafi. At paglilinaw lang, Steve, yung namatay ay isang sundalo at hindi pulis tulad ng mga naunang napaulat. Ang report na natanggap nila, ito ay galing sa AFP, isang Navy personnel yung namatay. Although may binanggit din sa atin kanina, itong si General Tutaan na meron din silang nakukuha ng mga sketch reports na meron daw namatay na pulis. Yan at merong iba na mga sugatan. Yan i-confirm pa raw. Actually, Rafi, magkasagawa ulit ng ikalawang briefing anytime, anumang oras, sineset up na lamang nila ang yung pwesto ng media dito at baka anytime na magsagawa ulit sila ng karagdagang pang pagbibigay ng impormasyon sa atin, Rafi. At Steve, medyo malawak yung Zamboanga City. Ano yung mga areas lang doon confined yung sinasabing standoff? Anong klaseng building ito at gaano ba kalawak talaga yung apektado nitong nangyayaring standoff ngayon? Hindi pa nga may salarawan sa atin kung anong klase kasi isa yun sa tanong natin kanina kung gaano kalaki yung building. Pero ang sabi nila ay nasa isang building daw at na-confine daw ito sa Santa Catalina. Ang pagkakalarawan sa atin itong barangay Santa Catalina, Rafi, ay nasa malapit lamang sa
mismong City Hall ng Zamboanga City. Bukod doon, wala nang naibigay na impormasyon pa sa atin itong si General Tutaan. Ang sinisiguro lamang nila ay kumbaga yung LGU na siyang pinuno ngayon ng Crisis Management Committee is kumbaga on top of the situation, at ang sinasabi nila ay kung kailangan magdagdag ng pwersa, ay gagawin nila yung deployment at redeployment ng mga tropa doon. Rafi. So Steve, tama bang i-assume na napaligiran na nila itong puwersang kumukup-kup ngayon doon sa naturang building at nango-hostage itong mga sibilyan? Pagdating dun sa usapin ng yung tactical operations, Rafi, medyo ayaw munang i-divulge ni General Tutaan. Pero ang sinisiguro niya sa atin, katuwang daw nila yung police sa pagsiguro sa seguridad ng mga sibilyan, kasi yan daw yung pinaka-priority nila. Although wala silang binigay na timetable sa atin dahil may mga pangamba nga na baka mamaya bandang pag-umabi, dahil may problema pa rin daw, yung nakakaranas pa rin ng brownout yung ilang mga areas sa Zamboanga City. Baka mag-escalate yung tension. Yan yung pinipigilan ngayon ng AFP, although wala silang binigay na timetable sa atin. Lalo na pagdating dun sa usapin, nung kung hanggang anong oras nila binibigyan itong rebelding grupo na ito para isuko yung mga sibilyan, at ang sinabi lamang sa atin ay yung in charge dun sa pakikipag-negotiate pagdating sa usapin ng sibilyan ay yung mismong local government. At Steve, may mga ipinapakita kasi tayong video ng mga MNLF may uniforms at lumalabas ng mga arestado. Ito ba yung mga naaresto unang-una na, at may impormasyon ba ang AFP kung nagsasalita na ang mga ito, Steve? Wala pa silang naibibigay na impormasyon sa atin, although kanina meron na rin silang mga natanggap na reports na mga nasa 5 na mga MNLF daw yung mga naaresto kanina sa isinagawa nilang operasyon, at meron din mga naharang yung mga taga-Philippine Navy. Although kung sa exact number ng mga miyembro ng MNLF at kung meron bang mga leader doon na hindi pa na ipagbibigay alam sa atin. Okay, maraming salamat, Steve Dailisan.